nakaraang Sabado, tinalakay natin ang iba't ibang mga patakaran, mga pag-iingat at mga polisiya na ipinatutupad sa mga paliparan dito sa Pilipinas. At ngayong tanghali, hihimayin naman natin ang mga konsiderasyon na dapat isaalang-alang ng isang pasahero kapag ito'y nakalipad at nakalapag na sa paliparan ng ibang bansa. Kaninong kultura at patakaran nga ba ang masusunod? At bakit nga ba itinuturing na isa sa pinakamahina sa mundo ang passport ng Pilipinas? Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahantungan ng mga sangkot at may sala? Ang mga ipinagbabawal, ating bibigyang linaw. Ang mga karapatan, ating bibigyang kamalayan. Aalamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy! Bawal Yan! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Para pag-usapan ng mas malalim ang immigration policies at mga paghahanda kung ikaw ay nagbabalak mamasyal sa ibang bansa. Nagbabalik ang ating espesyal na bisita ngayong tanghali. Let's welcome back to the program ang kuya ng lahat pagdating sa usapang visa at immigration. None other than Kuya Randy. Sir Randy, pag-usapan naman po natin isang issue na mainit na pinag-uusapan ngayon, hindi lang sa social media pero sa mga legal spheres. Let's talk about Kier Garcia, more popularly known as Fokerat, na recently ay hinarang sa Dubai Airport. Para lang pong bigyan ng background ang ating mga manonood, ito pong content creator na to ay nakalusot sa Philippine Immigration pero hindi ito garantiya na nakalusot din siya sa Dubai Immigration. Ayon sa kwento niya na lumitaw sa iba't ibang eksplanasyon sa kanyang social media, hindi raw aware siya na iba pala ang kultura at mahigpit sa Dubai. Kaya paliwanag naman niya, hindi raw ito dahil sa maingay siya o dahil sa kanyang pananamit o dahil sa kanyang makeup. At ang kanyang paglilinaw, ayon daw sa Dubai Immigration, hindi siya pinapasok dahil hindi match ang kanyang identity sa kanyang passport. Mukha raw siyang babae pero male ang nakalagay sa passport niya. Ayon naman sa account ng iba niyang kasama sa flight, pumasok di umano si Fokerat sa banyo ng mga babae. Kaya nakapila pa lamang ito sa immigration ay naharang na ito agad because of national security issues. With all these different takes, kayo po personally, Sir Randy, ano po bang take natin dito sa issue na ito? Ang bigat bigat nito nangyari kay Fokerat na to, no? Hindi ko masabi yung pangalan niya. But anyway, to make it fast, short and fast, para sa akin may 6 na aspekto. Okay. Number 1, offload ba tawag doon or deny entry? Number 2, national security. Kasi sinasabi niya, sinisigaw lagi, it's about national security. And then, number 3, false identity. Kasi hindi nga siya yung naandun. And then number 4, yung third sex, actually meron akong note dito, no? And then number 5, yung blacklisted niya. And number 6, yung mga nilabag niyang batas, yung Emirates law and culture. And well, sagutin ko yung siguro diretso ko na, no? Sige po, sir. About there's offload and deny pa. Actually, hindi offload ang tawag doon. Maliwanag yun, hindi offload. Kasi nakalabas siya ng Pilipinas, And pagdating doon sa Dubai, na-deny siya, deny entry siya. Nung araw pa, meron ng ganyang pangyayari. Kung natatandaan nyo, yung panahon ng Japan na nagpapadala tayo ng talento, nagpapadala tayo ng entertainer, sumikat yan sa litang yan. Kasi paglabas ng Pilipinas, makakalusot, pero pagbalik dito sa, paglabas ng Pilipinas, makakalusot, pagdating sa Japan, nahaharang, nadi-deny, pababalikin ng Pilipinas. So, ang tawag dyan is A to A. Airport to airport. Kaya kung sabi nila, yes, tama yung sinasabing deny, kasi na-deny entry. Pero pag pinagsama mo yung dalawa, ang tawag is
airport to airport. Ito pong nangyari talaga kay Fouquerat ay pwede nating tawagin na airport to airport kung saan Yeah. nakalabas man sa bansang pinanggalingan eh hindi naman natanggap o pinabalik dun sa bansang kanyang Yes. pinuntahan. Tama po ba? Yes, mas kilala yan sa tawag na A to A. Mhm. Himayin lang din po, i-base ko na rin po ito doon sa 6 points na nabanggit ninyo. Doon naman po sa usapin ng national security na paulit-ulit po na ina-explain ni Queen Hera, yung isa po sa mga kasama niya doon, na yun po yung sinasabi ng mismong mga officials or immigration officers sa Dubai na it's all about national security. Saan po ba nanggagaling na national security yung parang ikinakabit doon sa pangyayari o doon kay Fouquerat? Alam mo, no, ang bigat ng salitang national security. Ang masasabi ko dyan swerte si Fouquerat, wala sa loob yung pagsasabi ng immigration na national security. Kasi may kaduktong yung national security threat. National security threat. Pagka sinabi mong national security threat, dito sa community, sa intelligence community, doon sa mga nakakaintindi, ang unang papasok agad dyan is, itong, ano ba si Fouquerat? Spy ba siya? Di ba? Mabigat masyado yung salitang national security threat. Swerte siya, hindi Kasi kung talagang siya ay isang national security threat sa bansang UAE, baka hanggang ngayon nakakulong pa siya. Mabigat yung kaya definitely it's not about national security threat Dahil kundi nakakulong, baka nag-uusap ngayon gobyerno sa gobyerno na natin, gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng UAE. Sa ibang bansa maiduktong ko lang pagka about national security threat, lalo sa sabihin natin yung may higpit, Korea, China, ang penalty diyan worse minsan death penalty. Pagka masyadong mabigat yung nasangkot ka o talagang natag ka as ikaw ay national security threat, minsan death penalty ang nagiging hatol dyan. So definitely it's not about national security threat. Yes. Maganda rin po na nalinaw yun kasi ngayon po humaharap ito ng pangbabash at mga backlash si Fouquerat dahil nga po dun sa nabanggit na yun po yung paulit-ulit nilang naririnig. Pero based on definition-wise at saka sa mga paglabag o mga violation at penalties na nakakabit talaga sa national security, makikita naman natin na hindi po yun yung parang naging experience naman dahil yun nga po nabanggit nyo, maswerte quote-unquote si Fouquerat na ang naging resulta lang nung mga nang yung nangyari sa kanya, pinabalik siya naman sa Pilipinas. Hindi naman po yun nagsisignal na national security kasi sabi nyo nga po, kung national security threat ang turing sa kanya o yung nakita doon sa buong pangyayari, talagang gobyerno na dapat yung nakikipag-usap sa ating gobyerno. Para rin po malinaw sa publiko na yun po talaga yung parang in definition-wise, whatever happened to Fouquerat does not really show that it's a national security threat issue. About naman po dun sa false identity and third sex, do you mind explaining a bit more on that, sir? Well, yung false identity, magbibigay ulit ako ng sample dyan. Alam mo yung false identity, hindi lang ngayon yan, matagal na rin yan. Ang sample ko dyan, panahon pa rin ng Japan, yung ating mga entertainer, tawagin natin silang entertainer and ano pa ba isang tawag sa kanila? Talento, no? Ang dami ring na A to A dahil diyan sa false identity. Ang tawag nung araw diyan, baklas baklas passport. Nung araw ang passport nakaano lang 'yan. I have a passport here nakaano lang 'yan, naka-laminate lang 'yan. I don't know kung kita ganon. Tatanggalin yung lamination, but sinata na ordinary lamination tatanggalin yung pagkaka-laminate and then papalitan niya ng picture nung taong kaharap mismo nung immigration. Pero yung mga nakasulat dun sa passport mismo na identity nung may-ari ng passport, hindi papalitan yon. Ngayon, pag tinignan ng immigration officer yan at nagduda, definitely, i-deport na yan. Yun nangyari kay Fouquerat, walang pagkakaiba yan Hindi nga lang siya backlas passport, kaya lang ang nangyari sa kanya, yung mismong pagkatao niya, ang binago niya.
Kasi doon sa passport, lalaki siya. Pero pagdating doon sa kaharap na siya ng immigration, nakadamit babae siya. So, mabigat. Sana nga, inalam muna niya, pwede ba siya magsuot ng damit babae doon? Kasi lalabas yung false identity na. At swerte, para sa akin, pumapasok siya doon sa false identity, hindi doon sa pagiging national security threat. Sir, there's no foolproof plan para makalusot ang isang pasahero sa immigration. Pero ano ba yung usual requirements at documents na dapat ihanda ng isang pasahero para maiwasan itong denied entry o offload? O ano ba yung dapat na attitude at behavior sa pagharap sa IO? Well, actually, mahaba yan, no? Pero siya natin. Ay, ipapasok ko na lang, mabilisan. Yung triangle parameter. Kung, halimbawa, magbigay na lang sample. Kung ikaw ay turista, kung wala kang sponsor, self-funded ka tinatawag, ibig sabihin, meron kang kapasidad para gastusan yung sarili mo. At tanong, may pera ka ba? Of course, pag sinabi mong meron, kailangan ng dokumento. Anong dokumento kailangan? Bank certificate. Hindi yung perang lang within one day, nilagyan mo ng zero yung bank certificate mo. O kaya kabubukas ng bangko, nilagyan mo ng malaking pera on the same day. No, definitely, deny yun, ano? And kung halimbawa naman ikaw ay OFW, make sure na meron kang OEC or Overseas Employment Certificate, ano, na galing sa Department of Migrant Worker. Kung ikaw ay seaman, ganun din, galing din sa Department of Migrant Worker yon, OEC pa rin. Ayun, pumapasok pa rin dun yung anuman yung status mo bilang pasahero, dapat tama yung dokumento mo. Kung turista ka, patunayan mo na ikaw ay may pera at hindi kwento. Dokumentado dapat. Nabanggit niyo po kanina na sana si Fokerat, parang it could have happened differently if si Fokerat mas alam niya lang yung mga ipinagbabawal o yung mga kultura na nag-a-adhere yung bansang pinuntahan niya. It could have been a different outcome for her. From an immigration consultant's point of view po, gaano po ba kahalaga na malaman muna natin yung kultura ng bansa na pupuntahan natin? And if you could share, Sir Randy, are there countries with stricter rules o may mga bansa po ba na may mga kailangang i-consider na mahigpit sila sa mga considerations pagdating sa bansa nila na specific lang sa bansa nila? Actually, hindi ko konting bansa, halos lahat ng bansa mahigpit. And then, ipasok ko nga lang ang problema natin sa turista, no, sa tourist, lumalabas ang mga turista natin ng talagang ignorante doon sa batas at kultura ng pupuntahang lugar, Pero pag ang lumalabas, itong mga immigrant, OFW, seaman, dumadaan yan sa PIDOS. Napaka-importante ng PIDOS. Ano ba ibig sabihin ng PIDOS? Pre-Departure Orientation Seminar. Kasi napaka-importante, lalo na kung magtatagal ka doon sa bansa na yun ng taon, bilang contract worker o doon ka na maninirahan bilang immigrant, dadaan ka sa seminar, ipapaalam sa'yo kung ano yung mga dapat mong gawin, ano yung dapat mong igalang, irespeto doon sa bansa na pupuntahan mo. The problem is, pagka turista, walang PIDOS. At basta pupunta lang, pagdating doon, sabihin natin, salitang kalye, magwawalwal doon, problema yun. Ganun pa rin ang advice ko, dapat doon sa kahit turista lang, tingnan nyo, alamin nyo kung ano yung batas at kultura ng bansang pupuntahan nyo at dalhin nyo yung sarili nyo bilang Pilipino, pag-ingatan nyo yung pangalan ng bansang Pilipinas. Sumunod kayo sa batas at kultura ng bansang pupuntahan nyo. Ayan, ito sa ating mga travelers, first time man o frequent travelers. Mahalaga una, alamin po yung mga cultural differences dito sa bansa natin at saka sa bansang pupuntahan para makapag-adjust if ever. In the case of Fokerat, malaking adjustment na pwede niyang gawin dahil dito sa bansa natin. Allowed yung expression kung paano niya inire-represent ang kanyang sarili. Pero sa bansang pupuntahan niya ay hindi ganun kaluwag. Kaya mahalaga na alamin yung kultura. At bukod sa kultura, syempre nakakabit din na alamin yung mga batas. Kasi may mga batas na pwede naman dito sa Pilipinas pero ipinagbabawal doon. Dahil nandun naman tayo sa
sa bansang iyon, talagang dapat doon tayo sumunod. Tama po ba, sir? Sir, most country require naman Filipinos to secure visa approval before they gain access inside those countries. In general, para lang po mabigyan ng kaalaman ng ating mga manunood, ano po ba ang visa at ano po ba yung function nito? Yung visa, pag-apply mo pa lang dito sa Pilipinas, let's say sa Amerika, no? Ito, sample. Pagpasok mo sa US Embassy, I don't know kung may magdi-disagree, but I believe na pagpasok mo sa US Embassy, ang sinusunod na ruling na dyan, hindi na ruling ng Pilipinas, kundi ruling na ng United States of America. Ibig sabihin, pag mag-a-apply ka ng visa, kikilalanin ka nilang mabuti sino ka, at the same time, once na isinabmit mo yung sarili mo sa kanila, ine-expect nila na pagpunta mo kung ma-approve ka man, pagpunta mo doon sa bansa nila, susundin mo yung lahat ng batas, kultura at regulasyon nung kanilang bansa. Kaya yun ang isa sa mga sabihin nating epekto ng or kung bakit nag-i-issue ng visa, no. May tanong ako diyan Bakit ang mga Pilipino hindi nabibigyan ng visa doon sa ibang bansa like Japan na meron yung mga kalapit bansa natin. If I'm not mistaken, ang Thailand merong walang visa sa Japan ayun, isa yun sa mga paliwanag na dahil nga ang mga Pilipino mostly, ang daming pasaway rin kasi, kaya siguro hanggang ngayon hindi tayo nagiging free visa sa Japan And isingit ko na lang. I don't know kung ito i-air nyo or what, pero isa sa dahilan, dito sa mga panahon na ito, nakakalungkot na kaya hindi tayo nagiging free visa sa ibang bansa because of napakatinding corruption ng gobyerno natin. Yun yung katotohanan itong mga panahon na ito. So all that has an effect on why the other neighboring countries, kahit na yung mga kalapit na po natin dito sa Asia, ay hindi tayo binibigyan ng privilege to have a free visa and to travel freely and to view the Philippine passport as weak kasi dahil din sa mga, kumbaga, reputasyon na pinapakita ng bansa natin in the international scene. Now, on an individual perspective, ano po ba, nabanggit nyo na po ito, dugtong ko lang po, ano po ba yung mga factors na pwedeng mag-lead sa denial ng visa ng isang individual, sir? Pagka hindi ka nagsasabi ng totoo, halimbawa, nag-submit ka ng bank certificate, and then doon nga yun madami na di-deny dyan Saka kasi ang tanong kasi dyan yung home ties Nag-submit ka ng bank certificate, pinapatunayan mo na ikaw ay capable para gumasto sa bansang pupuntahan yung kung saan man yung nag-a-apply ka ng visa. And then nakita doon sa iyong certificate na kalalagay mo lang yung pera na yon, ibig sabihin maring hiniram mo lang yon, and then pag submit mo sa kanila, i-withdraw mo, ibabalik mo doon sa paghihiraman mo, no? And then isa pa, of course, yung status ng bansa natin na talagang napakahirap ng trabaho rito. Yun na yun, aminin na natin yung katotohanan, na talagang bakit ang hirap bigyan ng visa ang mga Pilipino. Kasi karamihan hindi naman totoong turista Talagang magtatrabaho siguro for more than how many years na akong consultant talagang ang dami ko ring napapaamin na hindi naman sila talaga totoong turista. Actually, even yung mga may kaya sa buhay ito based on my own experience na akala mo hindi magtatrabaho doon, babalik ng Pilipinas bilang turista, pero hindi na bumabalik. So, with all that, Sir Randy, can incidents like this in the long run, ito pong nangyari kay Fokerat at saka iba't ibang mga issues na rin, diminish the Filipinos' chances of gaining visa approval from Dubai or even lessen the probabilities of Dubai removing visa requirements for Filipinos altogether? Yung diminishing, I don't think so, naniniwala ako na hindi bibitawan ng Dubai ang mga Pilipino. Pilipino is a good worker, Yes. Alam mo, ito problema sa Pilipino Pagka nasa ibang bansa,
talagang ang galing. Mhm. Lahat ng OFW natin, seaman man yan o yung kung land-based na tinatawag, masunurin, masipag. Ang Pilipino, isa sa pinakamasipag na manggagawa sa buong mundo. Kaya I believe at Dubai, Mhm. hindi bibitawan ng Pilipino. Yes. Kung sasabihin yung later on, hindi na, no, hindi mangyayari yon. Pero yung tatanggalin yung requirements, Mhm. I don't think so na mangyayari yon sa ngayon. Palagay ko hindi pa. Sir, let's say may similar incident din na nangyari sa ibang mga individual, hindi lang po kay Fukerat, sa ibang bansa. Recently, an actress, Kay Abad, also shared about her passport being stolen in Las Vegas, Nevada. Sa mga ganong pagkakataon po, syempre wala tayo sa home court natin, nasa ibang bansa tayo. Tayo ay dayuhan sa bansang yon. We know little knowledge about their laws and about how their system works. Meron po ba tayong mga malalapitan na authorities to defend ourselves or even seek help? Sino po ba itong mga pwede nating lapitan kapag naipit tayo sa mga ganitong sitwasyon sa ibang bansa? Yes. Meron tayong Philippine Consul, meron tayong Philippine Embassy. I believe sa Las Vegas, Nevada, meron tayong consul dyan. And bukod doon sa dalawa na yun, meron tayong mga Filipino groups like Gabriela and some other Filipino groups. Yung mga grupo doon sa lugar na yon, na sana kung pupunta kayo saan man panig ng mundo, pilitin yung alamin ano ba yung mga grupo na nabubuo doon sa lugar na yon. Grupo ng mga Pilipino na nag-o-organize. Yan po pwedeng lapitan yung mga yan in case of emergency, And alam mo naman ang Pilipino, kahit saan panig ng mundo, nandiyan ang Pilipino. Yes. Even at the top of the world, may Pilipino. Kaya at ang Pilipino, alam natin na pagka nangailangan na ng tulong yung kapwa Pilipino, handang dumamay yan. So hindi naman talagang nakakatakot na pag ikaw ay nagkaroon ng problema sa ibang bansa, walang tutulong. Of course, meron. Aside doon sa dalawang major agency natin, yung Philippine Embassy at Philippine Consul. As a takeaway lang po in terms of navigating foreign countries, ano po ba yung pinakamapapayo ninyo para ma-enjoy ng mga bakasyonista ang lugar ng walang takot, walang nalalabag at walang naaabala? Mag-research. Alamin. Papunta ka ng Korea, mag-research kang mabuti. Papunta ka ng Japan, mag-research kang mabuti. Ano yung kasi ako may na-experience ako doon na meron palang bawal doon. Halimbawa, yung pagkain sa kalye. Bawal, may mga lugar pala sa Japan na bawal kang kumain sa kalye, yung naglalakad ka. And of course, sa number one, yung bawal kang, yung pinagkainan mo, itatapon mo. Bawal na bawal rin yun doon. Sa Singapore, bawal yung ikaw ay yung chiclet. Ngumunguya ka, tapos itatapon mo. So, ang advice ko, kung bago kayo umalis ng Pilipinas, maglaan kayo ng konting panahon, i-research nyo, manood kayo sa mga apps natin, online, sa mga group chat, magbasa, makinig, alamin kung ano yung mga dapat iwasan dun sa bansang pupuntahan mo. And again, uulitin ko, lahat ng gagawin mo, masama man o mabuti, magre-reflect sa bansang Pilipinas at maaapektuhan ang kapwa mo Pilipino. Ayan, magsaliksik. Pag pumupunta tayo ibang bansa, hindi lang sarili natin ang dala natin, kundi ang ating nasyonalidad na pagka-Pilipino at syempre ang ating bansang Pilipinas na siyang magiging pulaan ng mga pagpuna kapag may mali tayong nagawa. At syempre, praises din naman kapag may mga magandang nakita na ginawa natin sa ibang bansa. Maraming salamat po, Sir Randy. Muli, maraming salamat po kay Mr. Randy Bautista, aka Kuya Randy, isang visa and immigration consultant, para sa pagsama sa amin sa 2 linggo. Inulan man ng negatibong komento ang content creator na si Fukerat dahil sa kanyang sinapit sa Dubai. Isang aral ang malinaw. Dura lex sed lex. Matutong magsaliksik dahil ang batas, marahas man sa ating paningin, ay mananatiling batas. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Mas palalawigin ang pagpapaalam ng inyong mga karapatan. Sa panig ng batas, bawat isa ay may kakayahang lumaban ng patas. Bawat pananagutan, ating tatalakayin. Dito lang sa Hoy! Bawal Yan! Muli ako po si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala dahil sa bawat paglabag may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan!